Good morning sa lahat. Basa tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. 31 January 2025. Nandito tayo sa Aklat ng Santiago. Chapter 3, ang dila. Pakisabayan ako ng basa ng pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Santiago chapter 3 verse 1. Mga kapatid, hindi dapat na maging guro ang marami sa inyo dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Verse 2, tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sinumang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Verse 3, kapag nilagyan ng pakagat ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at napapabaling saan man natin naisin. Verse 4, tingnan ninyo ang barko kahit na ito'y napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, ay naibabaling saan man naisin ng piloto sa pamamagitan ng napakaliit na timon. Verse 5, ganyan din ang dila ng tao, maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng nagagawang kayabangan. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Verse 6, ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Verse 7, lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang paamuin at talagang napapaamo ng taong. Verse 8, ngunit wala pang nakakapagpaamo sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Verse 9, ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama, at ito rin ang ginagamit natin sa paglait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Verse 10, sa isang bibig nanggaling ang pagpupuri at panlalait, hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Verse 11, hindi lumalabas sa isang bukal ang tubig tabang at tubig alat. Verse 12, mga kapatid, hindi makakapa munga ng olibo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas, at lalong hindi rin bumubukal ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Ang karunungang mula sa Diyos. Santiago chapter 3 verse 30, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay, bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Verse 14, ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Verse 15, ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos, kundi makasanlibutan, makalaman at mula sa Diablo. Verse 16, sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Verse 17, ngunit ang may karunungang mula sa Diyos una sa lahat ay malinis ang pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Verse 18, namumunga ng katwiran, ang binhi ng kapangyarihan itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Santiago chapter 4, kaaway ng Diyos, ang kaibigan ng sanlibutan. Santiago chapter 4 verse 1, saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa masasamang nasa na naglalaban-laban sa inyong kalooban? Verse 2, mayroon kayong minimiti, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin, kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimiti dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Verse 3, kaya dapat talaga guys, tayo ang humingi mismo kay Father God kung ano gusto natin. Verse 3, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. Verse 4,
Verse 4, Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Verse 5, Huwag ninyong kaakalaing walang kabuluhan ang sinasabi sa kasulatan, ayaw ng Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos nang siya'y may kaagaw sa ating pag-ibig. Verse 6, Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay niya sa atin, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagpakumbaba. Santiago chapter 4 verse 7, Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan kayo nito. Verse 8, Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kaaway, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong mga puso, kayong pabago-bago ang isip. Verse 9, Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. Verse 10, Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Huwag humatol sa kapwa. Santiago chapter 4 verse 11, Mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Ang namimintas o humahatol sa kanyang kapatid ay namimintas at humahatol sa kautusan. At kung hinahatol mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan, kundi isang hukom nito. Verse 12, Ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magpahamak. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Huwag magmalaki. Santiago chapter 4 verse 13, Makinig kayo sa akin, kayo nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at isang taon kaming titigil doon, mangangalakal kami at kikita ng malaki. Verse 14, Hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandali lumilitaw at agad nawawala. Verse 15, Sa halip ay sasabihin ninyo, kung luluubin ng kaming Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Santiago chapter 4 verse 16, Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at iyan ay masama. Santiago chapter 4 verse 17, Ang nakakaalam na dapat niyang gawin ang mabuti, ngunit hindi iyon ginagawa, ay nagkakasala. Babala sa mga mapang-aping mayayaman. Santiago chapter 5 verse 1, Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman, tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapighatiang darating sa inyo. Verse 2, Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng mapanirang insekto ang inyong mga damit. Verse 3, Kinakalawang na ang inyong ginto at pilak, at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na tutupok sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Verse 4, Sumisigaw laban sa inyo ang mga umani sa inyong bukirin dahil hindi ninyo ibinigay sa kanila ang kanilang sweldo. Umabot na sa langit sa pandinig ng Panginoon. Umabot na sa langit sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing ng mga mang-aani na inyong inapi. Verse 5, Nagpasasa kayo sa kalayawan at karangyaan. Dito sa lupa, nagpapataba kayong parang mga hayop na kakatayin. Verse 6, Sinatulan ninyo at ipinapatay ang taong matuwid na walang kalaban-laban. Santiago chapter 5 verse 7, Pagtiyatiyaga at pananalangin.
Santiago chapter 5 verse 7, Mga kapatid, kaya't magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang kapanapanabik na ani ng kanyang bukirin at minamatyagan ang pagpatak ng ulan. Verse 8, Dapat din kayong magtiyaga, tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ito guys, nung araw pa to pero sabi na lalapit na raw ang pagdating ng Panginoon. Sa generation natin ngayon, ibang generation na tayo. Kaya nga tinatanong ko parati, dumating na ba ang Panginoon? Sa kanilang henerasyon Verse 9, Mga kapatid, huwag na kayong magsisihan sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Verse 10, Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Verse 11, sinasabi nating, mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Okay, ulitin ko yung verse 11 guys. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Talagang napakabuti at tunay na mahabagin ang Panginoon. Verse 12, Ngunit higit sa lahat mga kapatid, huwag na kayong manunumpa, huwag ninyong sabihing saksi ko ang langit o saksi ko ang lupa o saksi ko ang ano paman. Sapat nang sabihin ninyo oo kung oo at hindi kung hindi upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Kaya guys, pag nag-promise, oo lang tsaka pag nagsalita oo lang tsaka hindi, huwag na mag-promise. Okay. Verse 13, Nahihirapan ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sinuman? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Verse 14, Kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Verse 15, Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya, palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Verse 16, Kaya nga ipagtatapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Verse 17, Si Elias ay isang tao na tulad din natin. Nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At verse 18, At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. Verse 19, Mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi. Verse 20, ito ang tandaan ninyo, sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan tungo sa wastong pamumuhay ay nagliligtas na isang kaluluwa sa kamatayan at nakakapawi ng maraming kasalanan. Ayaw lumipat. Ang hirap talaga nito ay sobrang nipis na. Sa kalumaan ba, sobrang nipis na. Bukas na itong Pedro guys. Bye everyone. God bless.